Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Pisces for, ayan, nalimutan ko, March 30 to April 5. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. May binago yung format. Kung maganda yung magiging outcome, well, tutuloy natin gato siya. So, readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At and don't forget to subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising, end of the video, pwede mong makita yung link doon. For private readings po and spell works, message me. At kung gusto niyo pong support ang ating channel na lumago, you can click the join or the thanks button sa baba. Pisces. So, ano mga cards mo? We have your soulmate, time for a nap, chaos and conflict, flexibility, a leg up, poise, at sea, round and round. And ang iyong mga deities for this week is si Ate Vesta, Ate. So, sanctuary, purification, and isolate. And si Athena, wisdom, strategy, and a time to lead. Yun na nga. Medyo kailangan maging, this week kasi medyo tuturuan ka ng universe paano maging forceful, medyo maging, medyo, ka talaga, magpupush ka na. Kumaga sa mga anak, push. Hindi na pwedeng, hindi pwedeng ganun lang. Ito na yung time na talagang kailangan mo na ilaban. Kasi nakikita mo daming mali eh. Nakikita mo na daming dapat i-correct and kailangan ng yun nga, sabi nga ng chaos and conflict, nakikita mo yung mga bagay na kailangan maayos. Nakikita mo yung mga bagay na kailangan ituwid ng landas. Yan nga, with the flexibility. Andoon lang kasi na nahihirapan kang gawin kasi because you don't have that much authority pa. So, ito yung moment na pinapala sa'yo ng universe. Gamitin mo kasi yung connections mo. Ipakita mo din kung ano yung kapasidad mo. Ito na yung time na kailangan mong bigyan ng pagkakataon na malaman nila kung ano ba talaga yung mangyayari. Kasi, although yes, na-capture mo na or nakita mo yung mga kailangan baguhin, yung mga kailangan maayos, hindi nila mag-gets pa kasi ano bang purpose, bakit mo gagawin yan. Hindi nila naiintindihan ano yung magiging kakalabasan nun. Ito yung time na you need to sit with them, kumaga bigyan mo ng chance na maintindihan nila, ito kasi yung target natin. Ipapaalala mo, kumaga ito na yung with the time for a nap, medyo kalma, babalik muna kayo. Ano ba talaga yung initial target? Ano ba talaga yung goal natin? Ano ba yung gusto ko? Ganyan. Or napagkasunduan. Ito na yung moment na papaalala mo at ito yung nakikita mong problema. At ito yung solusyon para ito yung outcome. Kasi minsan yung mga tao sa paligid mo, madalas sa kanila, nakafocus lang sila sa iisang bagay. And yung present. Hindi na nakikita yung mas malawak na nakikita mo, which is yung dati at yung at yung kinabukasan. Ano yung magiging result. So, eto na yung chance, eto yung time na pinapaalala sa'yo na universe that you need to help them. Eto na yung moment na, yun nga lang, medyo kailangan mong mag-invest talaga ng oras. Talaga ipapakita mo. Hindi mo lang siya isasabi. And kasi, i-consider, ang sinasabi dito ng flexibility, kailangan i-consider mo. Ito ba itong mga to, natututulan to kapag sinabihan or kapag may nakikita sila? May tinatawag kasi tayong different types of learners. Ano ba siya? Visual learner ba siya? Auditory learner ba siya? Kinesthetic learner ba siya? O combination ng kung ano? Yan din, kailangan mo i-consider na pinapaalala sa'yo ng cards. And andoon, with the card of the soulmate, medyo kailangan mo din i-remind din sila na huwag masyadong magbigay ng bearing doon sa emotions. Kasi, ang tama't mali kasi, madalas walang emotion yan eh. Kung alam nyo lang is black and white, yes, may mga pwedeng masaktan, may mga pwedeng matuwa. Pero, ang tanong kasi dito, ano ba yung end goal? Ano ba yung target? Yung mga ginagawa ba ngayon, nakasuporta yan sa pinaka-main goal?
o yun yung mga nangyayari ngayon, yun yung lalong humahatak para maging stagnant kayo. Pero after neto, kailangan mo talaga ng bonggang pahinga. Kasi andun yung pinapakita ng cards na ano eh, nganga ka sa mga mangyayari. Now, with here, leg up, poise, and round, magbe-break, ang dami mo i-break na cycle. Tong cycle na to is i-break mo yung because of other people. Yung mga tipong paulit-ulit na ginagawa na, sabi natin, nag-work naman yung ginagawa, pero ang tagal eh. Parang ang daming nasasayang na oras, na pagod, na nakikita mo yung pwedeng i-improve doon. Talagang mag-offer ka. A lot of you guys is andoon na i-map out nyo kung ano yung magiging better way to do it. Now, magiging indirect help to kasi yung nakakaloka ng part this time medyo madaming matang nakatingin sa'yo. Kaya siguro with the card of the poise, medyo kailangan maayos yung postura mo, maayos yung pamamaraan mo. Pati yung salita mo, pinipili mo, yung mga salitang bibitawan mo, pinipili mo din. Tama din naman yun. Pero andun kasi kailangan maramdaman nila yung urgency. Bakit kailangan na ma-implement to? Kasi yung nakikita ko to, ang daming resources na nasasayang Ang daming oras ang nagugugol. Tapos hindi maganda yung resulta ng ginagawa. Ay, nga talaga Alam mo yung parang, sana naglaro na lang tayo para masaya. Kasi dito para napagod tayo, nagsayang tayo ng oras, nagsayang tayong pera. Tapos ang lalabas pucho-pucho. Ay, no! Hindi ko pa naman, ayaw mo pa naman ng ganun. And yes, andoon na pwedeng nakikita ko dito na a part of your emotion is medyo magiging fragile kasi may part ng awa. Pero kaya siguro ngayon ako maniniwala, united we stand, divided we fall. So, may mga tagang tutungkabin ka mula sa buhay mo ng mga tao. Kasi, imbis na nagtutulungan kayo umangat, ginawa yung tipong, yung totoo, pabigat, ganun. So, magka-cut off ka talaga nito. Kasi, medyo iba dito, matagal mo nang kakilala, pero kailangan it's a necessity na siya. Ngayon, si Ate Vesta mo, yung guardian mo ngayon, tsaka si Athena, yung point dito na pinapala sa'yo ng dalawang deities mo, use your capacity, paano mo ituturo sa kanila or i-share sa kanila yung plans mo, yung nakikita mo, at yung outcome. With Athena kasi, yun yung minsan nagiging problem, minsan pag pumupunta sa war, ang sinabi na, atake dito, ganyan, kailangan manalo, pero walang tinatawag na battle plan. Yun yung gagawin mo. How do you create your battle plan? Minsan kailangan mo munang lumayo. Kailangan mo munang patahimikin lahat ng boses sa paligid mo. Kasi, para marinig mo talaga yung intuition na binibigay ng universe para sa'yo, which is in your heart, yung tinatawag kong still small voice. Kasi kung hindi mo papakinggan yun, manganganga tayo, friend. Itong opportunity na to para maitama mo yung mga bagay na yun, maitama yourself and things around you, baka hindi natin makuha ulit to. So, isolation for your planning is very important. Then, laying out ng strategy will be your next step bago to ma-implement lahat. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. For private readings po, you can and Spellworks, you can message me. If you want to support yung channel para lumago, you can click the join button sa baba. So Pisces, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula pa sa Baguio City, you have a great day. Bye for now. Hey.